nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulot sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin natin ang puso ko'y, ang puso ko'y dinudulot sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay, luglukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kaman patuloy po nating palakpakan ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag. This is not your church. This is not just your church. This is your home. This is also your family. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating series na malapit na rin pong matapos dahil patapos na rin po yung buwan ng Pebrero,
ay pinag-uusapan po natin yung tema na atin pong sinimulan noong unang linggo pa lang, Come Home to Love, ang tahanan ng pagmamahalan na masarap uwian. Napansin niyo po, nung sinimulan po natin pag-usapan yung the kind of love na may kinalaman po sa ating family, yun po bang familial love, napansin niyo po, no, hindi lang siguro iilan sa atin, maging ako man o yung iba ho sa atin dito, parang ang dami pong mga triggers, no, parang when it comes to our family, marami mga nakaka-trigger na usapan at marami ding trauma na nauungkat, nagbabalik tanaw. Although naiiyak tayo, nalulungkot tayo, po pwede sanang hindi na lang natin ito pag-usapan, pero hindi kasi tayo pwedeng mabuhay at nabubuhay in isolation. Ang reality po kasi ay lagi tayong connected sa ating family. And even though we choose to distance ourselves sa ating family, wala talagang tao na pwedeng humiwalay, mag-cut off ng relationship sa kanyang pamilya dahil pwede nating putulin yung Facebook account, yung group chat, pwede tayong mag-live po doon, pero yung emotional ties, yung love, yung relational ties, hindi yun pwedeng putulin. At we are always affected sa ating family no matter what. No? And sometimes, it could be sad or bad kasi naalala natin, may trigger, may trauma, but wag rin natin aalisin yung possibility that it can also be good because yung mga suppressed emotion ay nagsisimulang mag-resurface at yun po nagsisimula yung healing dahil yung mga emotions na hindi natin pinapansin, tinatago natin, hindi natin na-identify, hindi natin pinapangalanan, ay somehow, some way, ay kusa pala siyang lumalabas at nakaka-apekto pa rin sa atin. So, mas maganda siguro na irespeto natin yung mga emotions na yon, mga histories of our family origins, and even our family procreation, kasi po, bahagi po yun kung sino po tayo ngayon. Ika nga, di po ba na ang ating family is our first and it's also our last. Ito po ay regalo na bigay ng Diyos para sa atin. Pero hindi lamang po triggers or traumas ang palagay ko dapat nating i-highlight o tingnan sa series na to about familial love. Pwede rin nating tingnan yung mga Thanksgiving that even though may mga malungkot na mga nangyari, sometimes it made us cry, it made us feel sad or depressed, ay nananaig pa rin po yung pasasalamat natin sa ating Panginoon na bigla nating nare-realize na nga no, sa kabila ng mga nangyaring ito, sa kabila ng mga karanasang ito, sa kabila ng mga naranasan ko sa pamilya ko, ay hindi doon napigilan yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang plan of redemption, the plan of salvation sa ating family. And when we look at ourselves right now, maaring nalulungkot tayo, but we could all say that God has been good sa ating family. No? And with that, yung panghuling T, triggers, traumas, and Thanksgiving, napapansin ko at posible pong nangyayari na ho ito, may mga truths na nangyayari. T-R-U-C-E. In other words, may mga kasunduan, may mga negotiations, may mga realizations, at meron pong mga pag-aayos na tinutulungan din po tayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu Santo. Una, na ma-identify ang mga iyon, ma-trigger tayo, ma-realize natin, malungkot po tayo, pero at the same time, nandun po yung ating pagsusumikap at ang ating hangarin na syempre di tayo papayag na mauwi lang po sa ganong klaseng sitwasyon ng ating pamilya. Gusto natin na ang ending at ang dulo nito lagi ay yung makita natin yung kabutihan ng Panginoon at makita natin yung redemption, pagliligtas ng Diyos, pagbabago ng Panginoon sa ating family. Yung po yung tinatawag na truth, yung pong nakikita natin na hindi lang yung mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin ang dapat sisihin, meron din tayong part, at kung may part din po sila, mga magulang natin, mga kapatid, kamag-anak, surely, na-realize din po natin, when we talk about truths, na may part din po tayong gagampanan para maayos po ito. Amen? So, ito pong nalalabing 2 sessions po natin, kasama po ang araw na ito, sa ating pong midweek hanggang sa darating na Sunday, I will be focusing, matapos natin ma-establish yung family love, matapos natin ma-establish yung how do we understand our family, ay establish ko po ngayon sa tulong ni Lord yung mahalagang bahagi po sa ating family, yung end result po nito. Ano po ba yon? Na mauwi po na ang pamilya natin ay ma-disciple. So we're going to talk about family discipleship. Sisimulan ko po ngayong araw na ito at sa Sunday po, wag tayong mawawala.
tayo po ay sabay-sabay na tatapusin ang series na ito. Ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin ang story of a dysfunctional family, a family na hindi naging maganda yung pasimula, but it's also a story of family about God's redemption, yung reversal ng Panginoon sa kanilang sitwasyon. And we're going to talk about Rahab. Si Rahab po, no? Joshua chapter 2, verse 12 to 14, ang pamagat ng pag-aaral natin sa araw na ito ay how you and your family can be part of God's forever family. Ang sabi po sa Joshua chapter 2, verse 12 to 13, now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family. Because I have shown kindness to you, give me a sure sign that you will spare the lives of my father, mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Si Rahab po ang nagsasalita dito. Ang kausap po niya yung mga espiya. Our lives for your lives, the men assured her. If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. Ang background po ng kwentong ito ay may mga espiya na sinorvey po ang Jericho at tiningnan po kung paano ho ang plano na gagawin po nila ayon din po sa instruction na ibibigay sa kanila ng ating Panginoon. Subalit kinailangan po nilang magtago dahil hinahabol sila at hinahanap sila ng mga gwardya ng mga taga Jericho. At sila po'y napadpad sa tahanan ni Rahab of all the household na pwede nilang kapuntahan at pagtaguan. Napunta ho sila sa bahay ni Rahab. At itong si Rahab po, isa po siyang prostitute. At mamaya titingnan po natin bakit po siya naging prostitute. Sa kultura po, nung unang panahon, pag prostitute ka, pinaka nakakahiya na trabaho o occupation during that time. Ito po yung merong bearing hindi lamang po physical, sa economical at social, nakakahiya, mababang uri na trabaho. Ito rin po yung may bearing sa spiritual because the prostitute used to be a temple prostitute dun po sa Diyos na sinasamba nila sa Jericho. At dito ho natin makikita kung paanong ang Panginoon na may plano para iligtas, baguhin po ang journey, ang kauuwian at dulo ng ating pamilya, at kung paano rin naman tayo na miyembro ng ating pamilya ay meron pong mahalagang gampanin o papel na dapat nating gawin para mangyari po iyon. No? So, kilalanin po natin itong si Rahab. Para sa akin, Rahab would do anything for the love of her family. Gagawin lahat ni Rahab, ang lahat ng kanyang makakaya para maipahayag ang pagmamahal po na hindi lang pang ngayon, kundi pang matagalan at sa hinaharap para sa kanyang pamilya. So may tanong po ako sa inyo sa araw na ito. Ano-ano ang mga bagay na kaya mong gawin at handa mong gawin alang-alang sa iyong pamilya? What are the things that you are willing to do for your family's sake? No. Alam po natin ito. Normal ho sa atin ito. Yung salitang sakripisyo, pagpaparaya, pag-effort, kaya po natin gawin ito. Pero ano pa ang mga bagay na palagay natin, kaya pa natin gawin? Pwede natin konsiderang gawin, kagaya ni Rahab, para maranasan po talaga ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga pamilya. You know, just like Rahab, if you are willing to do everything for your family, you can be your family hero. Kung kaya mong gawin ang nararapat at dapat po na para sa iyong pamilya, kagaya ni Rahab o ni Rahab, ituturing ka pong bayani ng iyong pamilya dahil po sa desisyong iyon. Ang libro ng Joshua, alam natin ito, na ito po yung libro ng conquest, pagsakop. Dahil dito po ay meron pinangako ang Diyos na lupang pangako para sa Israel. Kaya lang po, kailangan po nilang makidigma at kailangan nilang sakupin ang lupang pangako na inilaan ng Diyos para sa kanila. Kagaya ng binanggit ko kanina, si Rahab po ang kinasangkapan ng Diyos
para maisakatuparan ang dakilang plano na ito para sa Israel. Pero kung titingnan natin yung kwento sa buhay po ni Rahab, this is not just a story of God's plan and redemption for the nation Israel. But this is also a story of God's plan and redemption, tingnan natin yung next slide, for the family of Rahab. Kaya nga po, maituturing po natin na si Rahab po ay the Rahab. Siya rin po ay binago at inayos ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan na hindi maliit ang iyong pamilya para hindi po pansinin at hindi po pagtuunan ng pansin o ng atensyon ng ating Diyos upang ito'y baguhin at pagpalain ng ating Panginoon. No family is too little for God to reach, for God to save, for God to bless, and for God to change. Si Rahab, during that time, para po niyang sinasabi kung paanong tinulungan po niya ang mga espiya na magtago at makalabas at makatakas po sa Jericho habang sila'y hinahabol ng mga sundalo ng Jericho. Para ho niyang sinasabi na, I no longer want to be affiliated with my past, with my sinful past, with these people of my past. Rather, I choose to be part of the family of God. No. Makikita po natin dito na may mga choices pong ginawa ang ating mga ancestors, ang ating mga ninuno. Siguro po hindi kasalanan ni Rahab na maging prostitute po siya. Siguro po ito po ay matagal na pong gawain o tradisyon sa kanila bilang mga taga Jericho na sumasamba sa maling Diyos o mga Diyos-Diyosan. Siguro po ay napilitan po siyang gampanan ng isang trabaho alang-alang sa kanilang pamilya. Siguro ito meron pong economic bearing. Siguro ito may kapalit na pera o di kaya may kapalit na security para sa kanila. Ang problema ho dito ay nagsimula po yung endless cycle or bad patterns or destructive patterns of sinful lifestyle na nagdadala po ng sumpa sa kanilang buhay. Alam nyo, kadalasan pagka ganon, no, iniisip natin, tanggapin na lang, huwag na natin piliting baguhin. Sa bagay, ganyan naman talaga ang simula, ganyan na rin po matatapos, wala na tayong magagawa doon. Pero sa buhay ni Rahab, dito natin makikita na ang bawat isa po sa atin ay meron pong freedom of choice, the power to choose, to break from a destructive and sinful pattern or cycle sa ating mga buhay. At lagi po nating tatandaan ang talata na nagsasabing, it is for freedom that God or Christ has set us free, therefore, do not be enslaved again by the yoke of slavery. Na hindi po tayo dapat magpatuloy na magpasailalim ng sumpa ng kasalanan kasama ang ating pamilya. Dahil alam natin, mamanahin po ito ng mga susunod na generation. Ang tawag po nito ay generational curse. But just like Rahab, no matter how bad, how wrong, gano'ng mang kapangit ang ating nakaraan kagaya ni Rahab, we can make a choice that has the potential to change the course and the future of our family. Ito nga po ang ginawa ni Rahab. Alam niyo po, kaya ko po binabanggit yan dahil sa kwento po ni Rahab ay makikita natin dito na merong dalawang uring pamilyang isinalang-alang si Rahab. Nakita po niya ang kanyang physical family or relational family, ang kanyang family of origin, pero nakita rin po niya yung posibilidad na ang kanyang pamilya ay pwedeng mapabilang sa isang much bigger family o yung tinatawag nating spiritual or eternal family. Na ang tanging paraan para masira, ma-break yung bandage of slavery, of sin, ng sumpa sa kanyang pamilya na umiikot-ikot, ay kailangan mapabilang ang kanyang pamilya sa isang spiritual na pamilya na pinangungunahan ng ating Diyos Ama, sabagat ang Diyos po ang may kakayahan na sirain at putulin ang tanikala na umiikot at naipapasa-pasa lang sa kanyang lahi o sa kanyang pamilya. And I hope ngayong araw na ito, we also start to see our family that has the potential to be part of a much bigger and better, godlier family, which is the church, the spiritual family. So how do we become part of God's family? Paano ho tayo magiging bahagi sa pamilya ng Diyos? Number one, kagaya ni Rahab, gayahin po natin siya, pag-aralan at pag-isipan po natin itong maigi, that we can renounce our past. We must admit that we are a sinner. Atin pong itakwil, atin pong isuko, atin pong iwanan, ating putulin ang ating ugnayan sa pangit at makasalanang nakaraan. No?
Hindi po lahat ng nakaraan ay masama. Pero may mga nakaraan na kailangan po nating putulin, kailangan nating itakwil, sapagkat ang mga nakaraang ito ay may potensyal po na maging tirahan po ng ating pangkasalukuyan at pangkinabukasan na buhay. At naipapasa po ito nga po yung tinatawag nating generational curse. Ang action na ginawa ni Rahab, unang hakbang na kanyang ginawa, she started to renounce her past. I admit that I am a sinner. Ako ay makasalanan, ako, kinikilala ko ang aking sarili na ako ay malayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi dahil relihiyoso kami, ay ligtas na kami sa parusa ng kasalanan. Hindi dahil nagsisimba kami, ay nasisira o naayos na kagad ang problema ng kasalanan sa aming buhay. Kailangan kong harapin ang totoong problema ng aking pamilya. At ano po iyon? It's not just the prostitution, it's not just the adultery, but being enslaved to sin. Being enslaved to sin. So number 1, renounce your past. You must admit that you're a sinner. Number 2, recognize God's power. Alalahanin mo ang kapangyarihan at kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. I need God to change my life. I need God to change my life. Alam niyo po, ang ginawa po ni Rahab ay napakahirap sapagkat marami hong magagalit sa kanya, maraming magtatampo sa kanya na mga kamag-anak, at higit sa lahat po ay mamimisinterpret siya ng kanyang sariling pamilya. Paano ka magbabago? Paano natin may pagpapatuloy ang bagong buhay na inaasam natin? Dito ho kinilala ni Rahab na ang makagagawa po nito ay hindi po ang sarili po nilang lakas. Totoo na ito'y nagsimula sa isang pagpili, subalit ganun po lagi ang pamamaraan ng ating Panginoon. Una ho, lagi ang ating desisyon at pagpili, at sa ating desisyon at pagpili, sasabayan ng Diyos at itutuloy po niya ang ating kagustuhan na tayo'y magbago at magkaroon ng pagpapala ang ating pamilya. Once you admit that you are a sinner, that we are all sinners, then you and I have to believe God has enough power to save us and to change us. Kapag kaatin pong tinanggap, inamin ang ating kahinaan at ang ating pangangailangan sa ating Diyos, kailangan din po natin kilalanin ang kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Ang Diyos po ay dapat makita natin sa isang larawan na hindi lamang po Diyos na nagpapatawad sa ating mga pagkakasala, Diyos na tinatanggap tayo sa ating mga kahinaan. Each of us should see God sa isang picture na Diyos na may magagawa at malaking magagawa sa ating mga buhay. Joshua chapter 2 verse 9 said, "And said to them, I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you." You know, yung salitang melting in fear ay hindi po unang beses na lumabas sa Bible eh. At ito po'y nabasa lang natin ngayon sa Book of Joshua, pero ito'y unang lumabas sa Book of Numbers and Exodus. Sapagkat ganun mismo ang report na binanggit ng mga 10 espiya na nagdala ng negative report. They were melting in fear. Wala silang kaalam-alam na mas takot ang kanilang kalaban kesa sa sila na takot sa kanilang kalaban. Mga kapatid, no, minsan ang ating takot ang pumipigil ho sa atin para humakbang sa bagong plano at bagong pangako na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Nung nakita ho ito ni Rahab, naintindihan po niya na ang Diyos po ay sumasa kanila sa mga espiya, at kaya nga po yun yung reason kung bakit siya po'y tinulungan at kinampihan. Sometimes we seem to be overwhelmed by all the evil and all the wickedness in the world. Sometimes we think, here we are, the little weak minority that God's chosen few. Hindi po namin kaya ito. Hindi to kaya ng aming pamilya. But I have a good news for you. The Bible says that greater is Jesus, or is He that is in us than he that is in the world. We should not look at the world and be afraid, because in the end, in the last book of the Bible, we have won. We will win. We read the last chapter of the Bible. Tayo po ang panalo. Tayo po ang panalo. May mga hamon lang talaga, may mga problema lang, pero nandun po ang pagsama ng Diyos sa ating pamilya. Therefore, we should walk out in courage and faith
Because the world is the one who trembles before God and not vice versa. Alam niyo po, takot ang kaaway kapag ang isang pamilya ay nagsimula ng magsisi sa kasalanan, nagsimulang magkasundo na talikuran ng pagkakamali, nagsimulang magkasundo na magbalik loob sa Panginoon, nagkasundong sumamba at isuko ang kanilang buhay bilang pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hebrews chapter 11 verse 31 says, fast forward, yung ginawang desisyon ni Rahab ang nagdala ng pagpapala sa kanilang pamilya at nagtala sa kanyang pangalan sa himpilan ng pananampalataya, the hall of faith. Sabi dito, by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Nandun po ang pagpapala sa tamang desisyon na pinili po ni Rahab para sa kanyang pamilya. Makikita po natin na everything in our life are always affected by our family. Whether bad decision or bad consequences, it's all about the family. Makikita mo, may mga hold up. Ba't sila nang hold up? Nagnanakaw dahil sa pamilya. Pero dito po sa kwento ni Rahab, gayahin po natin siya. Everything that happened to her, everything that she decided was also benefited ng kanyang pamilya. They were affected by the consequence, by the blessings of her right decision. Number 3, if we want to become part of God's family, request God's mercy. Request God's mercy. Hilingin natin ang habag ng Diyos para sa ating pamilya at para sa ating buhay. Sabihin natin ang panalangin ito, Lord Jesus, I call upon you for mercy. No? Imagine niyo po si Rahab, bagong mananampalataya, hindi pa nga nakaka-attend ng church, wala pa nga small group na dinaluhan, hindi pa na-baptize. Pero hindi po napigilan dito ang magandang pasimula ng kanyang pananampalataya sa tamang Diyos. At ang una po niyang ginawa o panalangin na lumabas sa kanyang bibig ay ang panalangin ng paghingi ng habag sa ating Panginoon. Ito po ay isang uri ng panalangin na nagpapakita hindi lamang ng pagpapakumbaba, kundi ng isang tunay na mananampalataya. Joshua chapter 2 verse 12 says, please swear to me by the Lord that you will show kindness or mercy to my family because I have shown kindness to you. Kahabagan niyo po ang aking pamilya. No? Kung tutuusin, no, because of our family patterns or dynamics, meron hong mga kwento sa ating buhay o sa ating pamilya that sometimes we intentionally cut ourselves sa ating family of origin, hindi na natin sila kinakausap, hindi na rin natin sila pinapansin, humiwalay tayo ng bahay. Anyway, magulo naman sila, wag na natin isipin eh. But, gayahin po natin sa Rahab, no, inalala pa rin po niya yung halaga ng kanyang pamilya. Po pwede na ho sana siya na lang maligtas, umalis na lang siya, sumama na lang siya sa mga espiya, patungo sa Israel para siya po'y maligtas. Pero, ang una po niyang ginawa ay alalahanin ang katiyakan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Palagay ko po, ito ang isang reason kung bakit natuwa ang Diyos sa pamilyang ito. Natuwa ang Diyos at niligtas ang pamilyang ito dahil po sa action at decision ni Rahab. You must realize, you must come to God and say, God, I am calling upon you for grace. I am calling upon you for mercy. I am trusting you. Sabihin nga po natin ito sa chat, sa comment section, Lord, have mercy on my family. Have mercy sa aking pamilya. Mahabag po kayo sa aking pamilya, Panginoon. Because the Bible says that only Jesus is the way, the truth, and the life. Siya lamang po ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Kaya dapat ho tayong lumapit sa ating Panginoon. Rahab recognized the fact that her city was about to fall. She was about to die and she recognized there was one source of salvation. Ang Diyos at ang Diyos lamang. Kaya ang sabi po niya sa ating Panginoon, hinihingi ko sa iyo, Panginoon, na ako'y iligtas mo at ang aking pamilya. Naroroon po ang pagpapakumbaba. Pang-apat po, how do we become part of the family of God? Reveal your allegiance to God. Ipakita at ipahayag mo ang iyong pagpanig sa ating Panginoon. My life, Lord, is surrendered and fully submitted to you, Jesus. Ipinakita po talaga ni Rahab
na ang kanyang paglipat ng suporta at pagpapahalaga ay hindi na ho doon sa Jericho, kundi sa bagong pamilya na ang ating Panginoon. If you're going to be part of God's family, you and I must reveal our allegiance. Hindi po pwede na tayo po ay sisimba o magsasamba tuwing linggo, pagdating ng Lunes, magpapalit po tayo. Para ho tayo yung kwento po ng paniki na napagitnaan po ng mga ibon na lumilipad at ang mga hayop na gumagapang. Kapag ka po nasusukol na po yung mga ibon na lumilipad, pupunta ho siya doon sa mga gumagapang. Sabi niya, mamal din ako eh. Pagka naman nagagapi po yung mga hayop na lumalakad, sasabihin niya, tingnan niyo, may pakpak ako, kaya mga ibon din ako eh. Hanggang sa dulo po nung siya'y napakagitna, siya po ay pinarusahan ng parehong panig po dahil wala siyang paninindigan. We must reveal our allegiance. You must make a choice to demonstrate you are committed to your God. Mula ngayon, ipakita po natin na ang Diyos na po ang Panginoon at siyang ating susundin para sa ating buhay at para sa ating pamilya. Paano ho ito pinakita ni Rahab? Paano ho niya ipinahayag ang kanyang pagpanig at pagsuporta sa buhay na Diyos? Sa buhay na Diyos. Number one, when she was confronted by her own people about the whereabout of this representative from God, she protected them. Itinago po sila. She helped them and escape. She let them escape. Number three, she put a scarlet cord and hung it in their windows. Naglagay po siya ng telang pula at ito po ay kanyang inilagay sa bintana. Tingnan po natin yung picture, no? Ang tawag ho dito ay the scarlet cord, no? The scarlet cord, isang tali o isang kapiraso ng tela na kulay pula na ito po ang magiging senyales o palatandaan ng mga sundalo ng Panginoon, ng Israel, na ito ang tahanan ni Rahab, ito ang pinangakuan ng Panginoon ng covenant na ito'y ililigtas, hindi lilipulin, hindi paparusahan, hindi papatayin lahat ng mga nakatira sa loob ng bahay na yun. No? Parang minaalala kong verse niyan, di ba? Acts 16:31, when we believe in the Lord Jesus Christ, we will be saved as well as our household. No? Ang ibig sabihin po, kapag nagpasimula ang kaligtasan, pagbabago at pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya, tutuloy-tuloy po ito sa kabuuan ng ating pamilya. Ang sabi ni Charles Spurgeon, in the lives of Christians today, the scarlet thread represents those small details of commitment that sometimes we think are not important. Ang ating pong pagsuko sa Diyos, no? Huwag mong isipin na simpleng panalangin lang, parang walang dating. Hindi po yung simpleng panalangin na yan, pagsuko sa Lord, ang patuloy na pagsunod sa Diyos, ay malaki po ang implication po niyan sa pagpapala at pag-iingat, pagbabantay na gagawin ng Panginoon sa ating buhay. According to Dr. W.A. Criswell, the scarlet thread or cord is also a picture of Jesus and His blood. Dahil ito daw po ay all around the Bible, makikita natin. Ba't kaya all around the Bible? Because yun pala tumutukoy po sa banal na dugo ni Jesus. The scarlet thread, only when it's Jesus Christ Himself that we trust and we make our Lord and Master sa ating buhay. Only when it's red, yung blood ni Jesus, only when it is hung, when it is trusted, that it has the power to save and protect a household. Ano pong picture nakikita nyo dito? Ang krus ng Kalbaryo. Kapag isinalig po natin ang ating pananampalataya sa tapos na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, naroroon ang pagpapala, naroroon ang pagbabago, naroroon ang pag-unlad, naroroon ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang hamon ko po, we must put our faith in the blood of Jesus to save our family. To save our family. Panghuli po, how do we become part of the family of God? Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Rescue your loved ones. Rescue your loved ones. Say this prayer with me. God can bring a miracle in my family through me. Naniniwala po ba kayo na kayang ayusin, baguhin ng Diyos ang pamilya natin? At ito'y magsisimula hindi po pag nanalo ng loto, pag kumita ng malaki, pag may naibentang lupa. Ito'y magsisimula kapag nagkaroon po ng pagbabago sa cycle po ng ating pamilya. At ito po ay magsisimula sa pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Give me a sure sign that you will spare the lives of my family, sabi po ni Rahab. If you have had the blood of Jesus Christ applied to your heart, and you've already taken these first 4 steps,
now you become a true Christian, a follower of Jesus. You all know people who, if they died now, would face the judgment of God. We ought to have the same kind of concern and compassion like Rahab para sa kanyang pamilya. Kung ikaw ay niligtas na ng Diyos, huwag kang makontento na ikaw lang ang nakakilala, ikaw lang ang sumasamba, ikaw lang ang nagtatamasa ng kaligtasan, ng katiyakan, ng kapatawaran. We ought to be so concerned about our loved ones that we want to bring them in the shelter of salvation. Ang tahanan po pala talaga na nagliligtas at mag-iingat sa ating bahay, di talaga yung tahanan natin kundi ang tahanan kung saan kabilang po tayo sa tahanan ng ating Diyos. Nandun po ang kaligtasan. We should bring them into the protection of the love and salvation of God like Rahab. Alam na alam ni Rahab na ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang tiyak na kaligtasan at matibay na muog laban sa anumang uri ng gawa ng kaaway. God is the only one who can change a prostitute into a princess. Wow! Ang Diyos lamang po ang pwedeng makapagbago sa family patterns po natin, destructive patterns sa ating pamilya. Sabi nga po sa Matthew chapter 1 verse 5, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Grabe po, nasama pa ho siya sa lahi ni Jesus. Hindi napigilan na kanyang pangit na nakaraan para mapabilang po siya sa pamilya ni Jesus, kung saan lumabas ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. And you know what? Let's get excited sa ating family because God can do the same sa ating pamilya. Yung ating family genogram, genealogy, kayang baguhin ng Diyos yan. Kaya ho niyang pagpalain yan at may inihahanda ang Diyos sa ating pamilya. God can take a prostitute and turn them into a princess. She can even become a part of the line of the Savior of the whole world, just like Rahab. You know, wala na tayong magagawa sa desisyon ng ating mga ninuno. We can't do anything about our ancestors, yung decision nila, kaya tayo nag-suffer, nagkaganito. But everybody of us can do something about our descendants, yung ating magiging lahi, yung susunod na lahi, di ba? You can bring them into the protection of God's grace and love. You know, wag na ho tayong tumambay doon sa kung ano yung dapat nagawa sana. Wala na tayong magagawa doon Quit complaining about doon sa desisyon ng ating mga ninuno at ancestors. Di natin alam kung bakit ho sila na-force na gumawa ng ganon. Pero isang bagay po, ang pwede nating gayahin kay Rahab, inisip po niya yung susunod na salinlahi. At palagay ko po yun yung mas mahalaga, yun yung mas importante para magtuloy-tuloy po ang pagpapala, ang pagbabago, ang kaligtasan sa ating pamilya. Sino ho dito ngayong araw na ito? You can do something sa iyong descendants, sa iyong magiging mga anak at mga apo, sa iyong pamilya na bubuhin. Pwede kang gumawa ng tamang desisyon. At ang desisyon ng paglapit, pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Nasasabihin mo, mula ngayon, as for me and my house, we will all serve the Lord. I will cut the generational curses, the bad patterns, the destructive cycle. Sa akin magsisimula ang pagbabago sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. You can bring them into the protection of God's love and grace. Rahab would do everything for the sake of her family. Gagawin po lahat ni Rahab ang lahat ng kanyang gagawin. Nobody wanted to talk about Rahab, no? But when we mention the name Rahab, Rahab is not just tagged as a prostitute. He is remembered as a woman who really loves her family, who would do everything so that her family would be saved. Kapatid, ikaw, anong kaya mong gawin para magbago at maligtas ang iyong pamilya? Kagaya ni Rahab, anong kaya mong gawin? If you are willing to do everything for them, to save them, to protect them, you can be their family hero. Yung kahit wala na po tayo, yung legacy natin, maiiwan, maaalala, na dahil po sa ating mga desisyon, sa ating pagpili, sa ating pagsunod, na marami ho sa atin dito ngayon mga nag-church, leaders and members, makikita nyo po, paano binago ng Diyos yung history natin. Yung series po of dishonesty, series po of divorce, series po of marital conflicts, no? Nakikita natin unti-unti when we start making the right choices, no? Meron pong sinusundan ng Diyos at may itinutuloy po siya dahil meron tayong mga pinasimulan at pinahintulutan sa tulong po ng ating Panginoon. Nandun po yung pagbabago. Amen? If you are teaching and winning and bringing your family to know who Jesus is, sabi ni Lord, you are their family's hero. Wow! No? Imagine niyo po yung ngiti ni Lord kay Rahab, no? Nililigtas po niya, sinasakop, nilulupig po niya yung Jericho,
Pero si Rahab po ang mas hero. Bakit? Nililigtas at nilulupig po niya ang kasalanan alang-alang sa kanyang pamilya. Can you see that picture, no? Dalawang uri ng conquest, no? And ang tanong ko sa inyo, which one is better? Ano pong mas mahalaga? Sometimes, conquest tayo ng conquest dito sa mga Jericho natin, meron tayong pamilya na hindi natin ma-conquest. Hindi natin ma-conquer, no? At ito yung heart ng church, no? You know, ang end game po nitong ating family love, Come Home to Love series, familial love, napansin niyo po yung couples fellowship, ngayon yung youth na darating, please pray for those activities, yung young professional, next month encounter, ang end game po nito, makita natin ang ating mga family members, binabautismuhan, sumusunod kay Lord sa darating na Abril sa ating family camp. Andun yung grasya ng Diyos. Andun yung biyaya ng Panginoon. At palagay ko na maghahalo po yung tuwa, iyak, pati siguro sipon, no? Wag naman sana sa baptism pool, sa swimming pool. Bakit? Kasi talagang maaalala natin yung kabutihan ng Diyos. Kung paano niya binago, inayos ang ating pamilya sa tulong ng ating Panginoon. Excited po ba kayo dito? Palakpakan nga po natin si Lord. O nag-register na po ba kayo, di ba? Kaya keep on supporting our church. Keep on praying the leadership and even your pastors. Patuloy tayong magdalanginan, magtiwala sa ating Panginoon. When you know that your family is saved and you are saved, you are a hero and you are a success. No matter what else you don't do, ano man yung hindi mo na nagawa, di ka sikat, wala kang vlog, wala kang maraming followers, but if you do the very important thing, praying and saving your family, you are a success in God's eyes. Alam niyo po, di po kailangan dami nating ginagawa. No? Nag-joke po ako kay Pastora tuwing nagluluto siya, binablog ko, sabi ko, eto na guys, kanina nagluto na naman siya. No? Sabi niya, hindi natin porte yan. Ang porte natin, magpastor, mag-disciple ng tao, mag-share, mag-win, mag-disciple po ng mga family. Focus tayo dun sa pinapagawa ng Panginoon, lalo na yung pamilya natin. Kasi sa mata ng Diyos, tayo po'y tagumpay na kapag ginawa natin yun. God's looking for family heroes. It just takes one. It just takes one to begin a miracle in a family. And He's calling you to be that one in your family. Kapatid, hindi si pastor ang tinatawag eh. Hindi yung cell leader mo eh. Ikaw na nakatira sa iyong pamilya. Dalawang bagay po ang gagawin mo. Magmumukmuk ka, magagalit ka, magtatampo ka sa iyong pamilya, or pipiliin mo kagaya ni Rahab ang magtiwala sa Diyos at buhatin, pasanin ang iyong pamilya at ilapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, baguhin mo ang aking pamilya. Iligtas mo ang aking pamilya. Alam kong may magagawa ka sa aking pamilya. Looking back, pag binabasa na natin yung pangalan ni Rahab na kabilang na sa pamilya at lahi ni Jesus, siguro yung mga apo, mga naipanganak na at wala na sila Rahab, sabay-sabay sila nagsabing salamat kay Lola Rahab. Bakit? Napabilang tayo sa pamilya ni Jesus dahil sa desisyon at pananampalatayang nakita ng ating Lola na hindi nakita ng iba. Amen? I'm praying ngayong araw na ito that you will see yourself and your family that we need to be part of a much bigger, better, holy family and the family of God. At ito'y magsisimula kagaya ni Rahab sa 5 hakbang na binasa natin kanina. May the Lord continue to bless us. May you continue to pray for your family. May the Lord continue to teach and help us love our family, forgive each other, and may we continue to bring our family for Jesus. Keep on praying for our church. Keep on praying for our conquest. Keep on praying for our project. Dalhin natin yung pamilya natin sa ating 2 services sa church. God bless you po. Amen.